Time check, 11:40 AM. Ayan, nakasakay na nga kami ng bus dito sa Piltrangco. Dito yan sa Pasay. Ayan, pero yung nakalagay dun sa ticket talaga na departure ay 11 AM yung aming departure. Pero nakaalis na kami, 11:40 na. Gawa kanina, nagayos pa ng mga gamit o ng mga bagahe, nilagay pa isa-isa doon sa estribo. Tapos, binilang din kanina ng konduktor kung ilan yung mga pasahero. Tapos, in-instruct niya din kami na ihanda na namin yung aming ticket para mamaya sa inspection. Pero, hindi lang yung ticket yung kanyang pinapahanda. Tulad dito, itong ticket na hawak ko, pati yung 60 pesos daw na babayad mamaya sa entrance fee bago makapasok ng Matnog Port doon sa Sorsogon pagdating namin mamaya. Tapos, hindi lang 60 pesos na entrance fee, pati yung 200 pesos na ibabayad namin sa Roro o dun sa barko. Pero ang instruction niya rin kanina ay i-ready lang daw namin yung mga fees kasi kokolektahin niya daw isa-isa sa amin para isang bayaran na lang daw, hindi na bababa lahat o isa-isa pa bababa para hindi na daw matagalan. Yun yung sabi sa amin kanina ng konduktor. Pero may papapirmahan naman daw na papel. Parang pinakita kanina, nakalagay nakita ko mga passengers, gano'n. Yun. Tama nga naman, no, para hindi na matagalan. Yan. Kaya update na lang tayo mamaya sa aming unang bus stop. Yan. Bye! Time check, 3:40 PM. Ala! Ano na pala to sa Tagbilaw, Quezon, pangalawang bus stop. Kasi nakatulog pala ako dun sa unang bus stop sa Turbina, mula Pasay to Turbina. Yan, update na lang ulit tayo mamaya at ako inaantok pa. Magtutulog muna ako. Yan, update ko na lang kayo mamaya kung anong oras ako magising. Bye! Time check, 2:40 AM. Nagising ako eh. Gawa ng tugtog eh. Tignan mo, ang ganda. Yan. Lupit to. Akala ko nasa Bisayan na talaga ako eh. Napil ko agad eh. So, 2:40 AM na nga, sabi nasa Matnog na kami sa Sorsogon pero wala pa dun sa pinaka Matnog Port kasi nga daw nagbabayad pa ng ticket o entrance fee na 60 pesos. Mamaya bubaba ako yan sa baba. Pakita ko sa inyo. At ito nga yung mga kaganapan sa baba at bumaba na nga ako. Tinignan ko kung ano mga ganap. So, dito kami sa bus stop. Ayan naman nakalagay dyan, oh. Buses, stop, basta checkpoint daw nakalagay. Sabi, nagtanong kanina, nandito daw kami sa Balibago Bridge, paglagpas ng gate. Sorsogon City, Matnog, checkpoint. Ayan, sabi kanina. Ayan, dun sa malayo na yon, doon nagbabayad ng entrance fee na 60 pesos. Okay. At itong nakikita nyo na mga bus na to, ayan, haba na yung pila, hanggang dulo. Yan yung mga bus na galing Piltrangco o dun sa Manila. Iba't ibang bus yan eh. Yan, nag-aabang dyan na makabayad. Siguro yung conductor yung bumaba kanina, yung pumunta dun sa malayo na yun. Yung may mga ilaw. Pero dun kanina, dun sa malayo, may mga iba't ibang rin, mga sasakyan, private vehicle. Yan. Kaya kung makikita nyo, hanggang dun yun, sa dulo. Yan. Hindi ko na pinuntahan eh. Naantok na ako eh. Taas na lang uli ako mamaya. Yan, update ko na lang uli kayo mamaya pag sakay natin ng Roro. Yan. Bye! Yan, time check 3:30 AM. Pero kanina pala hindi ko nasabi yung oras. Alas 3 pala yung sakto. So na yan, nakasakay na uli kami sa bus. Halos 30 minutes din yung tinagal ng pagbabayad. Pero depende pa rin daw yun sa dun sa pagbabayad kasi marami daw talagang nagbabayad. May mga private vehicle, may mga inuuna, may mga yun, priority lane. So, yun pa lang ganun. Update ko na lang kayo mamaya pag sakay namin ng Roro. Bye! At nakasakay na nga kami ng ferry. Ayan. Paskat nga pala yung ferry na sinakay namin. Ayan. Pakita ko lang din sa inyo yung ano ba yung laman ng o loob ng ferry. Ayan. Dito, pag-akit ko, bubungad sa'yo. Ayan, may mga upuan agad dyan. Yan yung dulo.
Ayan. Tapos, may CR din pala dito. Ayan. Ayan sila ate oh. Sila nanay nakapila. Ayan, CR yan. Pang babae at pang lalaki. Nakita yun anak. Tingnan mo si kuya. Nagsasapon pa. Ayan. Dito pala yung upuan ng ano. Sa ferry. No? Sa barko. First time ko lang din dito eh. Okay. Ayan. Upuan. Ayan oh. Ganyan pala yung mga upuan dito. Ano? Ayan. Medyo malawak din pala. Ano? Yan, pakita ko lang din sa inyo gaano kalawak. Ayan. Marami rin pala na isasakay dyan. Ayun o. Ayan o. Tapos dito naman, sa banda naman dito sa baba. Ayan, dito yung mga bus o yung mga sasakyan. Dyan nilalagay. Dyan nagdo-load. Ayan, di pa kami umalis kasi yung mga bus o mga sasakyan pa. Yung parang ganyan o. Ayan. Diyan pala nilalagay sa gilid. Paskat to paskat na ano okay. Na ferry. Yan, mabilis na pusa. Yan, tulog pa sila kuya. Tapos napansin ko, iba-iba rin pala yung ano, yung mga ferries. Tulad nun sa kabila. Marina Ferries nakalagay. Yung mga passengers naman nasa gitna. Tapos nasa baba yung mga sasakyan. Sa amin naman, parang nasa rooftop eh. Yung sa amin. Ayun, parang nasa roof. Ayan. Dito, may ganito. Mga, parang ano. Pwede rin parang ganito din. Mga, ano yata, mga seaman nata yung nandun. Mga kapitan. Pwede. Tapos doon, sa banda na yun, ayun, parang katulad din namin. Ayun, yan. Nasa rooftop din yung mga passengers. Parang tulad sa amin nga. Pero maganda rin yung may ganito. Parang balcony ata. No? Pero okay na rin yan. Ayan. Ayan pa nga. Marinas Ferries. Ito nga pala yung baba. Ayan. Ito na ako Ayan o. Tapos ito. Nga pala. Ayan o. Ayan. Gusto ko rin masaksiyan yan mamaya Paano matanggal yan. Ayan, lalaki ng bakal mga kadena Okay. Lalaki. At umupo muna ako para hindi naman nakakahagar. Hindi naman yan Pero agad-agad pa rin na mukha Ayan, tingnan nyo po. Ito yung wala pang tulog 24 hours. Kita naman po yan kung matulog-tulog 24 oras gising pa. Ayan, gusto ko nga sana matulog ayan, parang sarap na matulog. Hindi pa kami nakakalas kasi nag-load pa ng mga sakyan at yung mga bus tulad ng mga bus na sinakanami kanina. Bali, time check ang oras ay 3:59 AM. So magalas pa ito ng umaga. Anong feels na walang tulog-tulog. Ayan, kamusta naman kayo dyan? Ayan, sila kuyang tinataas na nila yung parang pinakalak ata nung ferry. Galing na. Akala ko binubuhat nila yung yung mga grabe naman sa bubuhatin. Bali, paalis na nga ang ferry o ang mabilis na pusa. Ang Paskat. Ayan, time check 4:27 AM. Ayan. Bali, maglalakbay na ang Paskat o ang mabilis na pusa ng 1 oras at kalahati patungong Samar o Northern Samar. So, kita-kits na lang tayo mamaya sa pagdaong ng mabilis na pusa. Hindi ko alam kung nakikita nyo island na Galing may island. First time nakita na. Sino kayo may-ari niyan? Lucio Tan, Tony Tan, Henry C, Willie Ong, Gokong Wei, Willie Rebillame.
Manuel Villar? Manny Villar? Manny Pacquiao? Galing na ulap oh. Parang dragon. Dragon na nasa dagat. O parang ugly duckling. No? Galing ah. Oh, parang dragon oh. At gumana naman po ang aking imahinasyon sa pagkakataong ito. Ang lupit oh. At habang kami nga ay naglalayag, ay may nakasalubong nga rin kaming ayun, barko o ferry. Ayun, ito na yung sa malayo. Yan. Susum natin. Akala mo hindi umaandar yan eh. Alam mo. Ayun o. Ayan, parang katulad din lang din namin yan eh. Okay. O iba. Ewan ko, tinamuli. Tinamuli natin sa malayo. Hala, tignan mo yung ulap po. Parang tiger niya nakadapa. Tapos merong daga sa may puwitan o parang rabbit ata yun. Pagkatapos ko tignan yung barko na yan, pumunta ako dun sa pinakalikod eh. Ayan o. Tapos ganito nga yung bubungad sa'yo. Ayan o. Ingay lang ng dagat yung maririnig mo. Hindi ingay ng kapitbahay niya. Hindi rin ingay ng mga nangungutang sa'yo. Yung mga nangungulit sa'yo. Sabi nga ng karamihan, tara, dun tayo sa malayo. Yung walang ingay na lato-lato. Ayan, pwede ka dyan magmuni-muni. Ayan, sa likod. Kaso ingat ka lang. Baka mahulog ka. Oh, at sa pagkakataong to, umiral na naman nga ang aking imahinasyon. Ayun no, sunrise sana yung inaabangan ko eh. Pero pagtingin ko dun sa mga ulap, teka, sabi ko, parang mga kalaban ata ito ni Voltes 5 ah. O mga beast fighter ata ito ah. Ayun no. Diba? Parang nandyan si Dakugaga, Bonsaro, Gardo, Daiga, at marami pang iba. Oh, teka ayun no. May like sign pa nga. Yung sasakyan namin, parang kami ata yung Team Falcon ah. Malakas ang kutob ko na nandyan ang lihim na himpilan ng depensa ng Terra Air 2. Handa na ba ang ating Beast Fighter? Ipinakikilala ko ang bago nating kampyon. Yan si Baizanger, ang tatalo kay Voltes 5. Voltes 5 Legacy, weeknights 8 PM on 4 channels and streaming live online. Yun o, naka-like sign talaga siya. Yan, kita nyo. Sabi like ko. Ibig sabihin yan mga ka-jam. Please like, subscribe, and share. Ayun, sabi niya kay Baizanger o, like daw. No? Alright, alright. No? Palike naman daw. Ay no. Teka lang, parang sa malayo, parang si Godzilla ata yun ah. Parang si Godzilla nga. Ayun o, tapos ito yung mga city oh. Tapos, nang gugulo na sa city ano. Ah, para si Gamera nga sa Voltes 5. Ayun oh, parang si Gamera nga ata. Sige, sirain yung syudad ng Terra Air 2. Ala, sinisira na nga ata ni Gamera yung syudad ah. No? At syempre, dalawa na nga yung Beast Fighter na dumating. Tinawag na nga namin si Voltes 5. At ilang sandali pa, dumating na nga si Voltes 5. At pinuntahan na niya nga yung dalawang halimaw na sinisira ang syudad. At bago pa mahuli si Voltes 5 at bago pa mahuli ang lahat, pinigilan niya na nga ito bago pa tuluyang mawasak at masira ang buong syudad, lalong lalo na ang Terra Air 2. At habang nagbabardagulan nga yung Beast Fighter at si Voltes 5, hindi namin namalayan ay nakarating na pala kami sa Allen Fort. At welcome to Northern Samar. Ayan, time check 5:32 AM. Ayan, nakarating na rin kami sa Allen Port, dito yan sa Samar. Ayan, pero hindi pa nakaka-down talaga yung Roro kasi, o yung ferry. Kasi parang nagmamaniobra pa ata. Parang nagre-reverse back.
Ayun oh, parang may mga bata rin dun sa malayo. Ayun. Parang mga nagbabangka o nangingisda. Ayun oh, may mga lumalangoy pa, dalawa. Yan. Sila kuya parang ayun, hinihilaw uli yung malalaking kadena. Baka para dun sa mga bakal, para bumaba ata. No? O magpantay dun. Ano ko, hindi ko alam. Nung umalis kami, ganyan din yung ginagawa kanina eh. Parang may hinihila. Tapos yung roro, i-reverse pa. So ayun, nagmamanobra. Tapos basta yung pinakapit ng roro yung ano, yung ididikit doon. Kasi ito yung mga sasakyan, kita namin. Okay. Sabi nung instruction, nag-instruct dun sa ano, hindi daw muna mauna yung mga tao, hindi daw muna lalabas yung mga sasakyan. Kaya nandito po muna kami sa ano, sa taas. Ito yung mga nagkatayo dito. Hindi daw muna yung mga sasakyan dahil tama nga naman kasi saan dadaan mo. Siksikan yung mga sasakyan dun sa baba. At nakababa na nga kami. Ayan. Pagbaba namin, ayun o, parang nag-aantay yung mga seaman dyan. Parang mga nag-aabang. Yan, parang mga chichiks. Joke lang. Ayan, shoutout sa mga tropa natin, mga marino dyan. Ayun o, kaway-kaway. Kaway daw eh. Pogi niya no. Shoutout. O, diba? Yan, nag-aantay ng mga chicks yan. Kamusta kayo dyan? Nakarami ba kayo? Joke lang mga paps. At talaga namang hihirog ka piit. Shoutout ulit. Kaway ulit. Oh. Yan. At makalipas ang mahigit 1 oras at kalahating paglayag sa dagat, nakadaong na rin kami. Ayan, nagmamadali ako. Wait lang bilisan ko lang. Baka maiwan ako ng bus eh. Kasi may sumisigaw. Sabi ng conductor, ano, kumpleto na ba? Bago pa nga lang kayo bumababa eh. Papunta ng bus. Ito nga pala yung sinakyan namin na bus eh. Filtran ko. 1889. Yung nakalagay yung number. Time check, 5:55 AM. May 25 minutes nga ang tinagal bago kami makababa sa Roro. Update lang tayo mamaya pagsakay namin ng bus. At mula nga dito sa Allen Port, dito sa Northern Samar, aabutin nga daw ng 7 oras at 26 na minuto ang lalakbayin by land. Kaya mas maganda, maglibang o mag-aliw-aliw o hindi kaya naman matulog. Yun nga lang, hindi mo makikita mga magandang tanawin sa daan. Pero kung ako tatanungin, kumain. Pero ingat lang sa pagkain ng marami at baka sa kalagitnaan ng biyahe, wait mo naman ang kumati. Biro lang. Time check, 8:02 AM at ang sakay na nga kami ng bus. At ang sabi, daraanan daw namin ng Tacloban, ang Leyte, at ang Biliran Bridge. At kapag ka nasa Biliran Bridge kayo, dire-diretso na kayo, papunta ng Nabal. Yun ang sabi ng aming konduktor. Ito yung pinagbabawal na technique sa bus. Pagka-counting na kayo. Time check, 7:10 PM. Ayan, finally. At matapos ang mahabang paglalakbay, nakarating na rin kami sa aming pupuntahan. Ayan, at welcome sa Nabal, Biliran Province. Ayan. Nandito nga pala ako sa terminal ng Nabal, Biliran. Naghihintay po kami ng aming service patungo sa aming tutuluyan. At ito nga pala ang terminal ng Nabal, Biliran Province. Ayan. At ito nga po pala ang aming mga gamit. Yan. Medyo kakaunti pero mabibigat. Yan. At sa banda ron, sa bandulo, parang may mga kumakain at naamoy ko ang mga isaw. Mga isaw-isaw, mga inihaw-ihaw. Ang sarap at nakakagutom. Ganito pala sa Nabal kapag kagabi, ano? Yan. At update ko na lang kayo maya-maya. Konti. Pagdating ng aming service. Bye! At nandito pa rin nga kami sa Nabal Terminal dahil kami ay nag-aantay ng aming service. At habang nag-aantay daw ng aming service, ang sabi, kami daw muna ay kakain dito sa tabi. Ayan, kaya pala ako nakakamoy ng mga ihaw-ihaw, mga isaw-isaw, mga barbecue, mga manok. Siyempre, mahabang biyahe, nakaramdam ng mahabang pagod.
kami muna ay chichibog. Ayan, ganito din pala ganda sa Naval kapag kagabi marami ring mga tao ang kumakain. Kaya ang sabi, ito rin daw ay isa sa mituturing na pasyalan dito sa Naval. Kaya ikaw sana ma-experience mo rin ang ganito kagandang night kainan dito sa Naval. Oh, teka lang, wait lang ha, update muna at baka ako ay maubusan. Bye! Ang gateway to Biliran ay ang Tacloban City. Mula Maynila to Tacloban City, abutin nga ng 1 oras ang biyahe by plane. Pero kung gusto mo namang makatipid, pwede kang sumakay ng Roro for 1,800 to 2,500 pesos. Pero kami, sa bus kami sumakay. At ang naging pamasahe nga namin sa bus ay 2,333 pesos plus 60 pesos na entrance fee support. At 200 pesos naman ang bayad pagsakay mo ng Roro. So, 2,333 pesos plus 60 pesos plus 200 pesos, ang total ay 2,593 pesos. Bukod pa doon yung pagkain mo ha? Kaya ang tips, magbaon ka ng marami para makain ka ng marami. Pero syempre, ang babaunin mong pagkain ay syempre hindi dapat yung madaling masira o madaling mapanis. Syempre, malaking tipid nga naman kung may sarili kang baon o dalang pagkain. Medyo pricey kasi o medyo may kamahalan ang mga pagkain. Halimbawa ay may bus stop at ikaw ay nagutom. Kailangan mo pa rin bumili, syempre, ng pagkain para hindi ka magutom. Disclaimer lang ha, ito ay base lamang sa aking mga naging karanasan. At daw, mayang buntag sa tanan, mga kaigsunon. Ayun o. Dito kami sa Naba, Biliran. Papunta kami ngayon sa bus terminal papuntang Manila. Ayan po. Tandaan na namin papunta ba? Kung number na lang ninyo, be. Sige. Ano number mo na lang? Sa'yo na. Kuya, Naiwan po kami ng bus papunta ng Manila. Ayan o. Iwan tayo. Yan sila o, yung ticketing station. Naiwan kami ng bus. Sa unang, 6:30 daw kasi yung unang alis. So, ayan ang oras na, 7:25 ng umaga. Ayan, naiwan kami ng bus. So, ayun, okay, meron pang last bus na. Sabi, antay doon kami hanggang 8 AM, alas 8. So, kung nila aming gamit dun sa aming tinutuluyan, then balik na uli kami dito sa sakayan. So, ang hindi gumigising ng maaga. So, Di pala natin natanong magkano. ayun lang. Mahal sa kanya. Sabihin niya 2.5 pa yun. Siyempre, 2.5. Doon namin kayo eh. Inantay namin kayo eh. Yari na. Pero hindi ko, feeling ko, mabait naman sila. Kuya. Hindi naman kami na maaga kasi may ginawa pa kami na yung mga dapat kasi mga dapat. Dahil sa Polgoso yun, sa may gilid. Hindi ko alam kung kita. Yan. Yan. Hindi na tayo maligo. Huwag na. Hindi na kayo maliligo. Ganun din naman kami. Umalis kami. Hindi naligo. Aalis din kami. Hindi naligo. Yan. Pupunta kami ngayon na aming pinagsabayan sa Biliran State University. Yan. Sa Biliran. Tama. Yan. Ganda ng araw. Parang pogi kami pag natapatan ng araw Ang araw ng Naval. Sa dito sa Naval. Yan. Good morning. Cathedral na lang. At finally, nakasakay na nga kami ng bus. At itong bus na sinakay namin ay papunta na siya ng Manila. Taong 1973 nakakumpleto ang isa sa pinakamamanghang istruktura sa Pilipinas, ang San Juanico Bridge.
Sa habang mahigit 2 kilometro, ito ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Na siya naman nagdudugtong sa mga probinsya ng Leyte at Samar. At alam nyo ba na nakakabit na magpasa hanggang ngayon ang kwento-kwento na nung ginagawa raw ito ay kinakailangan pang buhusan ng dugo ng mga bata. Pampatibay daw dito, di umano? Bagamat wala namang nagpapatotoo. Hindi may kakila ang ganda ng San Juanico Bridge dahil isa na rin tong tourist spot. Kaya ka lahat ng pupunta o dumadaan dito ay hindi pwedeng hindi mawawalan o hindi pwedeng hindi magkakaroon ng larawan o litrato. Tulad nga ng dalawang babae ito na napunta namin na kumukuha ng kanilang mga larawan o litrato. Suportado pa nga ng isang babae ito ang kasama nito. At sa pagkakataong nga ito, umiral na naman ang aking imahinasyon. Ayun o, ayun o. Tignan mo yung ganda ng San Juanico Bridge oh. Parang parang ahas o parang dragon. O parang, wait lang. Parang dragon nga ata sa Dragon Ball oh. Alam mo yung dragon sa Dragon Ball eh. Ayun o, diba ang haba Para rin siyang, ano yun sa China? Yung tulay, ay tulay ba yun? O yung gate, yung Gate Wall of China ba yun? O the Great Wall of China. No? Ang ganda kasi ang ganda rin nung dagat Ganito ang inyong makikita pagka kayo naglalakbay. Yung mga dagat, yung tulay, yung San Juanico Bridge hindi ko masyadong nakuha kasi pabalik na kami ng Manila Yan, tapos na nga aming trabaho kaya kailangan namin bumalik sa kanilang mga tahanan. Yan. Pero hindi ka naman maboboring o hindi ka malulungkot dahil lahat na makikita mong pagbalik ng mga tanawin ay ganito nga yung bubungad sa'yo kaganda ng mga tanawin. Yan. Kaya kasalukuyan namin binabaybay ang San Juanico Bridge. Yan, sa ganda nga nito, maraming nahalina at napapahinto. Siyempre, sa layo ba naman ng biyahe? Hindi ka pa makukuha ng larawan o litrato. Alam niyo, nung bata ako, sa libro ko lang ito nakikita. Pero ngayon, dinadaanan namin. O, diba? Ganda, no? Yung mga pabundok, tapos may dagat. No? At ang sabi rin, napanood ko, sa ilalim ng San Juanico Bridge ay pwedeng banana boat. Yun, sana. Someday, matry din natin yung banana boat sa ilalim ng San Juanico Bridge. At update ko na lang kayo mamaya. At nakarating na nga uli kami ng Allenport dito sa Northern Samar. Ayan, kami, parang nagulat lahat o nabigla. Kasi lahat ng nakasakay sa bus ay pinababa kasi kailangan daw muna magbayad ng 60 pesos para sa entrance fee at 200 pesos naman para sa Roro. Ito nga yung mga kasama namin sa bus. Ayan. Yung kasama kong dalawa, sila na lang yung pinagbayad ko o isa na lang yung pinagbayad namin. Yung mga kasama ko. Yan, nagbabayad sila doon, nakapila. Yan, iba-iba pala yung style o instruction ng mga bus driver o ng konduktor. O iba-iba rin kasi yung bus. Ito yung sinakay namin ng bus Yan, pakita ko lang yung labas ng Allenport. Ayan, hindi kasi kami nakapunta dito nung galing kami ng Manila. Nung papunta kami dito sa Samar. Hindi na kami pinababa nung bus conductor. Yan, yun sa kabilang dulo parang ganito rin nagbabayad. Ito yung bus sinakay naman namin Yan, pinababa kami. Yan, iba-iba yung instruction nila kasi pag iba-iba pala yung bus iba-iba rin yung mga instruction ng mga driver o ng conductor. Ayan. Okay. Pinababa kami isa-isa pa dyan para pumila. Para nga magbayad ng 60 pesos para sa entrance fee, support, at ng 200 pesos naman para sa Roro. Ayan. Iba-iba. Ayun yung kasama ko. Sila na yung pinagbayad ko. Yan, para isang bayaran na lang din ba? Katulad ng punta kami. Tulad yung na ng instruction. Yun. Kasi para mas mabilis yung ganun na pagbabayad. Ito yung front desk. Diyan kami nagbayad. At ito na nga yung loob ng port. Ayan, bubungad sa'yo. May restroom sa bandang kanan kung naiihi ka
o natatay ka, pwede ka muna umihi dyan. At ito nga, yung nakapila ulit, ilista yung mga pangalan nyo dun sa parang passengers, para naman yun sa Roro. Yan, ito yung mga kasama namin, no? Yung mga nauna na nakapagbayad ng 60 pesos na entrance fee at 200 pesos para sa Roro. Ayan, nag-aantay sila dyan. Parang tatay pa ako. Kasi tabi po sa mga kumakain. Laki ng aso. Yan, nakapila sila dyan eh. Tapos na nga kami magsulat. Yung kasama ko, time check 10:09 PM. Ayan, 9 minutes din ha. At ito, nag-aantay pa rin kami dito sa loob ng Allenport kasi inantay pa namin yung bus makapasok dyan, no? Dyan. Sa loob ng port, ayan, dyan. Tatawagin daw dyan eh, nung nasa Prantis na yun, no? O ni Ate Lady Guard. Tatawagin daw, pagka okay na yung bus, pwede na kula kami lumabas. Ayan, para sasakay na kami dun uli sa Roro. Tapos yung bus ay papasok na uli o sasakay na uli ng Roro. Ayan. Time check 10:10 PM. Minuto ha. Ayan. Kung gusto mong naanto ka, pwede ka munang humiga. Ayan. At ilang sandali pa, ay ito, nakalabas na nga uli kami ng port at pasakay na uli kami ng Roro. Ayan. Tulad ng naunang instruction, nung bago kami pumunta dito sa Samar, ay kinakailangang una munang papasok o tataas ang mga passengers sa upuan bago yung mga sasakyan. Tulad niya, no? Kaya maluwag pa. Yan. Diyan mamaya iloload yung mga sasakyan o yung mga bus. Iyan. Una munang papasok ang mga passengers sa Roro bago ang mga sasakyan. Yan. Ito nga palang sinakyan namin ay hindi yata ito Pascat o mabilis na pusa. Ang nabasa ko kanina ay Melvins and Jules na Roro. Ayan. Tignan natin kung pare-pareho nga ba ang mga Roro. Ayan. Pakit na kami at ating bisitahin ang loob ng Roro. At ito na nga, nakataas na kami. At ito naman yung loob ng Melvins and Jules. Ayan, pag sa pagbungad, merong mga tindahan kagad o parang maliit na kantin. At ito nga, may pagganito sila. Yung loob ng Roro. Ayan, parang nasa sinihan o kainan o restaurant. Yung may mga magagandang pailaw. Ayan. Check naman natin yung left side ng Roro. Sa loob din, sa gitna rin pala, no? Meron yung parang may natutulog doon kanina, nakita ko. Ayan, ito yung gitna naman. Ayan, ng Roro. Check naman natin sa left side kung ano ang meron. May upuan din, may table. Ayan, may mini, ano yun? Kantin o pantry ata yun. Ayan, yung daan sa baba. Check natin itong gilid, yung sa unahan. Kung anong meron, parang sa Pascat din, ano? Ayan, ito naman yung sa labas. Ayun, sa mga gilid, may nakikita ko kulay orange. Ayun, parang mga life vest ata yun. Ang galing ha. Paano kung kukunin ka? Kaso paano kukunin, ano? Baka nang may, may gate o may daanan o may kuhaan. Ayan, sa gilid, ganito. Ayan, parang medyo madulas nga lang yung, yung floor sa baba. Ayan, tignan naman natin sa bandang likod kung anong meron sa likod. Medyo maingay. Dito muna sa taas tayo. Check ko nga itong taas. Yan, parang ano nata ito ng mga seaman o higaan. Ito naman yung sa baba. Nakatakot na, nakalula. Taas. Yan, yun yung port. Yan, check naman natin dito. Ayan, dahan-dahan, nakakahilo. At parang basa kasi yung floor eh. At ito naman yung nasa likod. Ayan. Kaso parang medyo maingay pagka nasa likod. At ito mga kulay orange nito. Parang mga, ayan, salbabida na pa-box. Parang sila SpongeBob. SquarePants, ayan. At pinakita ko, tignan nyo. Ito pala yung CR ng ng Roro, ayan. Flat lang. Parang hindi elevated. Tignan natin sa kabila. Okay. Ganon din, Ayan.
Ayan, may nakikita akong life vest. Sa gilid, may life vest. May sampay. Kaya pala basa. Pinutulo yung sinampay. At hanggang dito lamang ang vlog nito. Maraming salamat sa inyong panonood at pagtangkilik. Sana samahan niyo uli ako sa mga susunod na adventure, travel. At sana naman ay may kainan. Parang lahat ay matakam. Joke lang. At kung ikaw ay may suggestion, opinion, o katanungan, mag-comment ka lamang at ating pag-uusapan. Please like, do subscribe. Baka hindi ka pa nakasubscribe at naka-like. Please do subscribe and like, subscribe, and share. At hanggang sa muli, paalam! Bye!